Samantala, binigyan din ngayon ng Malacanang na patuloy ang investigasyon kaugnay sa Mama Sapano incident na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, hangad ng pamahalaan na mabigyan ng hustisya ang tinaguriang Fallen 44. Ang buong detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang Live. Maraming salamat, Kati. Tiniyak nga ng Malacanang ang determinasyon ni Pangulong Aquino na matamo ang hustisya sa Fallen 44. Umapila rin ang palasyo sa lahat na iwasan na anumang konklusyon hanggat isinasagawa pa ang investigasyon. Nanindigan ng Malacanang na hindi tinatalikuran ni Pangulo Aquino ang responsibilidad sa usapin ng Mama Sapano incident kung saan 44 na miyembro ng Special Action Force ang nasawi sa operasyon laban sa teroristang sina Marwan at Basit Usman. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, malinaw ang naging pahayag ng Pangulo na bilang ama ng bansa at titiyakin niyang mabibigyan ng hustisya ang Fallen 44. Kasi doon naman sa aspeto ng pagkakaroon ng accountability o responsibilidad, bigyan pansin natin muli yung talumpati ni Pangulo noong February 6. Malinaw yung kanyang deklarasyon doon. Ako ang ama ng bayan, ako ang Pangulo, ako ang Commander-in-Chief. Lahat naman ng operasyong yan ay sakop ng aking pananagutan. Kaya kahit kailan ay walang pag-iwas ang Pangulo sa kanyang ultimate responsibility and accountability dahil nga siya ang leader ng ating bansa. Tiniyak rin ng palasyo ang pananatiling matatag ng seguridad ng bansa sa gitna ng mainit na usapin ng Fallen 44. Maayos naman ang ating security situation. At ito ay nagkaroon na rin ng komento ang ating Secretary of National Defense at ang mga tagapagsalita ng AFP at ng PNP na patuloy namang tinututukan ang overall security situation, buong-buo ang determinasyon ng ating sandatahang lakas at ng ating Philippine National Police na gawin ang kanilang tungkulin na ayon sa saligang batas at batas. Doon sa patungkol sa PNP, ang deklarasyon nila, kami ay professional organization at buo ang aming katapatan sa bandila at sa Republika. Kaya wala po tayong duda o alinlangan hinggil dyan. Paliwanag pa ng kalihim, walang itinatago ang palasyo dahil 3 beses nang nagsalita sa publiko ang Pangulo ukol sa usapin. Wala rin anyang tangkang pagtatago ng impormasyon dahil hindi rin makatwiran na magkomento pa dahil sa mga isinasagawang investigasyon kaharap ang mga kinaukulang personalidad. Sa bawat pagkakataon ay sinasabi ng Pangulo ang kanyang mga salubin at kanyang mga nalalaman sa isang paraan na alinsunod sa prinsipyo ng paglalahad lamang ng katotohanan at sa prinsipyo ng mabuting pamahala sa matuwid na daan. Wala pong deviation ng ating Pangulo sa ganyang mga prinsipyo. Dahil dito, hinikayat ang palasyo ang lahat na iwasan ang anumang konklusyon at hintayin ang resulta ng investigasyon. Sagot ito ng kalihim sa harap ng hindi masabi ni suspended PNP Chief Alan Purisima sa pagdinig sa Senado kung sino ang nagpaabot ng impormasyon sa Pangulo. Wala naman tayong kinokontra doon sa mga naipahayag na at nasaksihan na at narinig na ng mga mamamayan. Ang atin lang pinag-uusapan dito ay yung paggawa natin ng mga konklusyon batay dun sa mga narinig nating mga testimonya. At yun lang ang ating binibigyan ng suhestyon na baka hindi pa napapanahon na gumawa ng mga ganyang konklusyon. Samantala, ipinahayag ni Secretary Coloma na kailangan pang pag-aaralan ng panukala ni MILF Peace Panel Chair Mohager Iqbal na UN probe sa insidente para maiwasan anumang duda sa resulta ng investigasyon. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.